Ayan mga ka-sunrise, dahil busy po tayo sa ating trabaho kaya wala tayong medyong upload sa ating YouTube channel na Sunny Solar TV about sa solar. Is ipiplex ko na lang po muna yung aking napanalunan sa raffle. Ayan, sa kabila-bila nga pong party, iba sa atin is nananalo ng mga appliances. So ang sitwasyon nga lang namin dito mga ka-sunrise is wala kaming kuryente. So yung source of electricity namin is lagi nating tiniplex or sinishare ko po sa inyo is power of the sun, solar of grid. So may nagtanong po sa akin kung kaya nga po ba to ng aking solar. So syempre kaya naman to, no? Dahil meron na nga po tayong 3DC solar inverter na pure sine wave, is tamang-tama yan sa ating napanalunan na electric pan, no? So hindi po masisira yung ating electric pan dyan mga ka-sunrise dahil pure sine wave po siya, no? So, pag binuksan po natin siya, is hindi po siya maugong. Ayan. So, isaksak po muna natin. Ayan. Hindi pa pala nakasaksak. So, plug in po natin dito. Ayan. Tapos, number 3 na po natin. Ayan. So, as you can see, libreng hangin, no? Mula sa electric fan. At libreng kuryente mula sa sikat ng araw, power of the sun, solar of grid. So, ito po yung 220 volts na electric fan. And then, bumili lang ko yung aking misis ng Bluetooth speaker kasi malapit na yung kanyang birthday. So, yung misis ko kasi is mahilig siyang mag-sing along. Kahit siya lang yung mag-isa. Kaya, dahil yung speaker namin mga ka-sunrise, medyo hindi na po kagandahan yung tunog. Kaya, niregaluhan ko siya ng Bluetooth speaker na bago. Ito po siya, no? Ayan. Power on. Ayan po siya. Bluetooth mode. So, dito po is nakakapag-sing along po siya. And then, ito po ang ang input voltage po nito mga ka-sunrise is DC 5 volts. So, dito sa ating solar setup is meron tayong pang charge, no? Ayan. So, yung direct current mga ka-sunrise, once na ginamit po natin yan pang charge, is malakas pong humugot yan ng voltage mula sa ating battery. So, once na inon ko yan, is possible mag-automatic shutdown kasi malakas po talagang humugot tong speaker na to. So, hindi po namin siya pinagsasabay sa paggamit kasi is automatically na pag charge ko to, dun sa direct 5 volts na yon na ating charger, is mag-off po yung ating electric fan dahil sa ginawa po natin na 220 loading cut off, no? Ayan. So, once na nag-deactivate yung ating SSR, is automatically is mag-off po yung ating electric fan. So, mag-off po yan sa 12 volts. Ayan. Para wag po nating masagad or ma-overuse yung ating battery para wag masira. Sa testing po natin, buksan po natin yung ating charger. Ayan. So, as you can see, nag-off po yung ating electric fan. Ayan. So, dahil yung ating DC appliances is malakas po yan, humugot ng voltage. Kaya bumaba po yung voltage yan. No? Nag-drop po siya sa 11.9. Pero, status charge yan mga ka-sunrise, no? Yan yung ating secondary na LBD. Pero yung status charge natin mga ka-sunrise is 12.4. Tapos, 12.7 po dito. So, sa paggamit po namin guys, hindi po namin yan pinagsasabay. So, pag in-off ko po ito uli, ayan. So, babalik na po yung ating load ng 220 kasi nag-deactivate na po yung deactivated na po uli yung ating SSR mga ka-sunrise. Mga ka-sunrise, dito po sa amin guys is ginawan ko na to ng kanyang sariling outlet, no? Gamit po yung ating 5 volts na outlet. So, pag tinornon ko po yan, may light indicator at magcha-charge na yung ating Bluetooth speaker, no? Ayan. So, flex po natin yung ating Bluetooth speaker. Power on. Ayan. Bluetooth mode. Naka-ready na po ako for New Year. So, dapat makulay po yung ating New Year ba, no? So, kahit wala tayong pera, kailangan pa rin nating maging piliin, maging masaya. Ayan, no, sa kabila ng problema, hamon sa kuryente,
is ito, na-overcome ko na po yung problema ko dahil sa solar off-grid mga ka-sunrise.